Hi, ngayong araw nga po ay may nag-order sa akin na nagpapagawa siya ng sapin-sapin na may design sa ibabaw. Kaya naman hindi natin tatanggihan ang customer natin at paglulutuan natin siya ng kakaibang sapin-sapin. At hindi ko po ito sinikreto dahil ginawan ko po ito ng video dahil gusto ko ang aking mga subscribers ay matuto din sila. Kaya naman samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba niluluto ang simpleng sapin-sapin na ito na talaga namang napakasarap. At dito nga ay hindi lang sapin-sapin ang kanyang pinagawa sa akin. Marami pa pong tulad ng ating ubi palitaw at ito talaga ang the best na ino-order na ating customer. Kung gusto nyo pong panoorin kung paano ko lutuin ang ubi palitaw ay nasa YouTube channel ko na. Pwede nyo na po itong panoorin. At talaga namang magugustuhan po ito ng inyong mga customer dahil the best po ito. Ito yung best seller ko. At marami pong nag-order sa akin ng aking sapin-sapin. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Simulan na natin, lutuin na natin itong ating simpleng sapin-sapin. Ang una nating gagawin dito ay magluluto muna tayo ng ating latik. Sa ating latik ay kakailanganin natin ng 1 cup of gata. At para hindi nga tayo mahirapan sa pagluto ng ating sapin-sapin ay gagawa muna natin tayo ng latik dahil nga kakailanganin natin ng oil para sa ating mga molder para hindi tayo mahirapan sa pagluto ng ating sapin-sapin. Sa pagluto nga po nitong ating latik ay hindi po mahirap. Ang gagawin lang natin ay haluhaluin lang natin ito sa ating kawali hanggang ito ay maging latik na katulad at kagaya nitong ating niluluto. Diba napakadali lang nito na parang nagpapakulo ka lang at once na ganito na at maghiwalay na ang kanyang oil, ang ibig sabihin lang yan, iluto na at pwede na nating hanguin. Huwag natin itong pakasunugin dahil mapait po ito pagka-soap na sobrahan ang pagluto. At gagawa na nga tayo ng ating sapin-sapin mixture. Glutinous rice flour, 1 kilo. At sa ating recipe nga na ito ay makakagawa na tayo ng 60 to 70 piraso. At dahil marami tayong po-order, kaya naman unang salang pa lang ang ipakikita ko sa inyo. All-purpose flour 2 cups. Wash sugar 2 and 1/2 cup. Evaporated milk 370 milliliters. Condensed milk 1 can 300 milliliters. Gata 2 cups. Pangalawa gata 3 cups. May nagtatanong nga sa akin na bakit ganun daw ang kanyang sapin-sapin. Sobrang kunat at nahihirapang ngumuya ang kanyang customer. May nagreklamo po sa kanya. Bakit ganito ang aking sapin-sapin? Bakit sobrang kunat daw at hindi malunok ng customer? So ganito po yan, ma'am. At dahil nga po hindi kayo naglagay ng all-purpose flour kaya sobrang kunat niya at may hirapan talagang nguyain ang inyong sapin-sapin. Kaya kailangan maglagay pa po kayo ng inyong all-purpose flour para pang-balance. Nandun yung kunat at nandun din yung lambot niya. So, ang gagawin na nga po natin dito, pagkatapos nating halu-haluin ito, isalain po natin ito para matanggal po ang mga buo-buo ng ating sapin-sapin mixture. Paghihiwalayin po natin ito sa tatlo. Dahil sa ating pangatlo, tulad ng ating white at wala ng flavor ay kahit konti na lang dahil konti lang ang kakailanganin nating white dito. Kaya naman mas madami ang dalawang kulay. Tulad nitong ating purple or ang ating ubi flavor. Sa paglagay nyo ng ubi flavor ay huwag nyo pagkadamihan o maging dark ang inyong ubi flavor dahil kapag maluto pa ito ay magda-dark lang din po siya ng kusa. Kasi pag masubrahan po natin ito ng flavor or ube, yung ube pang kulay, ay pagka maluto ito ay sobrang dark na po at hindi na siya maganda sa ating mga customer. Kaya ang suggest ko sa inyo ay katamtamang kulay lang or para sa inyo ay tama na. Huwag nyo ng pagkadamihan pa ng kulay dahil pagka maluto ito ay magbabago po ang kulay ng inyong ube. Magiging dark or itim na po siya. So, ganyan lang. Haluin lang po natin itong ating ubi flavor para yung nasa ilalim ay mahalo talaga ang kulay. At dahil nga okay na itong ating ube flavor, ay dito naman tayo sa mango flavor. 2 teaspoon po ang inilagay ko dito para masarap itong ating sapin-sapin. Nandun talaga yung lasa ng mango. Or kung sakali,
na wala kayong mango flavor, ay okay lang naman na pangkulay na lang ang ilagay. So, hindi nyo po ma-achieve ang lasa nitong ating niluluto ngayon. At dito kung may magtatanong sa akin kung saan ko ito in-order, pwede naman po kayo sa Shopee. McCormick po ang gamit kong pang flavor. Or kung gusto nyo po ng maramihan, ay Bakersfield. Sobrang sarap ng kanilang flavor. Talaga namang affordable, pang matagalan po. At ito na nga, ihanda na po natin ang ating mga photo molder para sa ating sapin-sapin. At dito nga pinunasan ko ito ng oil ng ating latik kanina na ginawa. Pinunasan ko lang po ito mga kawaray para hindi dumikit kapag katanggalin na natin ang ating sapin-sapin at hindi na tayo mahihirapan pa. Ito nga po ang sinasabi ko sa inyo kanina na gagawin po nating mas pinadali itong ating paggawa ng sapin-sapin. Sa ating sapin-sapin na ito ay pinagsama-sama na nga po natin ang tatlong kulay. Ang una nating inilagay nga dito yung ating purple at ang ating yellow, sumunod naman po ang ating white. Ganyan lang po ang gagawin yung mga kawaray para hindi kayo mahirapan ay isang tulo lang po kayo. Kung saan nyo pinalagay or nilagay ang inyong mga pangkulay ay doon nyo din po ilalagay ulit ang iba-ibang kulay para hindi kumalat. So pagka ganito na, dito na po natin ito didesignan. Kukuha kayo ng toothpick o kahit na anong stick, gagawin nyo nga lang ay mag-design na lang kayo. Depende sa inyo kung anong gusto nyong design. Sa akin kasi ay hindi ko mawari kung ano ang design ko na ito. Pero ito kasi ang gusto ng ating customer ay yung may konting design ang kanyang sapin-sapin at hindi niya mahalata na isang lutuan lang natin yan. At hindi na nga po tayo mahirapan pa sa pagluluto. Hindi tulad ng ibang sapin-sapin na kapag luto na ang unang layer ay maglalagay ka na ulit sa pangalawang layer. So itong ating niluto na nga ito ay hindi na nga po tayo mahihirapan pa. Inisa-isa o pinag-isa na po natin ang pagluto nito. At nagpakulo na nga po ako ng tubig. Kailangan kulong-kulo ang tubig nyo mga kawaray bago nyo po ito isa lang o ilagay sa inyong mga steamer. Dahil kapag hindi kumukulo ang inyong tubig na isa lang nyo ito, ay nako, papalpak talaga ang pagluto nyo ng sapin-sapin. At eto na nga, after 20 to 25 minutes, ay naluto na nga po natin itong ating sapin-sapin na ito. At tingnan nyo naman, napakakinang at napakaganda nitong ating sapin-sapin. At hindi kayo mahihirapan na nga pong lutuin. Uulitin ko, kapag lutuin po ninyo ang inyong sapin-sapin, ay kailangan nga po ay kulong-kulo ang tubig nyo at huwag nyo din pong kalimutan na lagyan ng oil or punasan ng oil ang inyong photo molder para hindi po dumikit ang inyong sapin-sapin sa inyong mga lagayan na hindi na kayo mahirapan pa sa pagkuha o pagtanggal nito sa mga molder. At ito na nga, palamigin po muna natin ito. At hindi na tayo gagawa dito ng ating caramel dahil masarap na po ito dahil nga nilagyan na po natin ito ng ating condensed milk. Napakasarap mga kawaray kapag may condensed milk ang inyong sapin-sapin. So, ang gagawin na nga natin dito ay dahil marami nga tayong order, ang gusto nila ay hindi lang po sapin-sapin ang isang bilao. Kailangan ay mayroon pong hati tulad ng ating ubi palitaw dahil ito po talaga ang the best para sa kanila. Kaya naman, natutuwa talaga ako sa mga nag-order sa akin na patuloy na nag-order na walang sawa na pag-order nyo sa akin. Thank you po sa inyo nga dito na kinakamay ko lang. Naghugas naman po ako at talagang komportable kasi ako at medyo dapat ay mabilis ang kilos ko. At kapag may gloves kasi ako, medyo mabagal. So ito na nga mga kawaray, kailangan 8 AM ay ready na po itong ating mga sapin-sapin at ang ating ubi palitaw. Dahil nga po ang sabi ng ating customer ay 8 AM ay okay na. Kaya naman sobrang bilis na dapat ang gawin ko dahil nga po kapos at gahol nga po ako sa oras. Ang akala ko kasi ay 9 AM. Hindi kasi ako nakapag-alarm kaya naman nagising ako ng medyo tanghali na. Pagising ko na po na ang isip ko, hindi ko alam kung makakaya ko ba to, hindi ko alam kung gagawin ko pa ba to. Kasi nga po, kapag hindi ko naman siya gawin, nakakahiya sa mga customer, di ba? Kaya ang ginawa ko talaga, minadali ko na talaga ang pagluto nito dahil 8 AM parating na ang mag-pick up nitong ating sapin-sapin. Hindi po ako nagdi-deliver nito dahil ako na nga po ang nagluto, ako pa ang magdi-deliver kaya hindi na kaya ng aking katawan. Kaya sila na lang po ang nag-pick up. Thank you po sa walang sawang inyong pag-order sa akin. Kaya naman mga kawaray, kung lulutuin nyo po ito at kailangan nyo po ng picture, dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabig.
kiss at hiramin nyo po ito. At eto na nga mga kawaray, simulan na natin mag-shoutout sa lahat ng ating mga nagko-comment sa ating YouTube channel. Si Ma'am Sagayap Terry. Hi Ma'am Sagayap Terry, thank you po sa walang sawang pag-comment nyo. Wow, ang sarap naman ang sapin-sapin mo ma'am, ang ganda ng kulay, try ko din pong lutuin yan. At i-shoutout din po natin si Ma'am Aisha Bitangan. At i-shoutout din po natin si Hannah Janes Farnes. Ang sabi niya, wow, tagal ko nang gumawa ng peachy, ngayon ko lang nalaman kung sekreto. Try ko din po ito. Maraming salamat sa recipe na to. Naka-follow na rin po ako sa inyong Facebook. Thank you po, Hannah Jane Faren. Thank you po sa walang sawang pag-comment nyo. At ito pa nga, i-try ko dito ma-discarding waray, always watching here. Thank you po. At i-shoutout din po natin si Julian Sis Sonyustakio. Sabi niya, sarap naman yan, subukan kong gawin. I'm watching from Bacoor, Cavite. Hi, thank you po sa lahat ng mga taga Cavite. Shoutout po sa inyo. At i-shoutout din po natin si Sir Rene Cervantes at ang kanyang asawa na si Ma'am Helen. Hi po sa inyong lahat sa family Cervantes. Shoutout po sa inyo. Ang sabi niya, thank you kabayan sa pag-shoutout mo sa amin, kabayan. At i-shoutout din po natin si Marilyn Roblico. Ang sabi niya, ma'am, salamat nakapanood ako. Thank you po. Thank you ma'am sa walang sawang pag-comment nyo at panunood nyo sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin si Ma'am Elizabeth Robes. Ang sabi niya, thank you Miss Hasmin sa mga sinishare mong recipe at pwedeng pa-shoutout din ako. Bakit ako great of cancer? Ayan, i-shoutout din po natin si Mila de los Reyes. Ang sabi niya, Miss Madiscarding Waray, good morning. Magkano po ang per piece ng benta ninyo? Magkano rin po ang idea kung nais kong mag-business ng ubi suman? Ma'am, ang ating ubi suman ay pwede nyo pong ibenta ng 15 to 18 pesos. Dahil napakarami pong ingredients natin doon, ay pwede nyong ibenta ng 20 to 15 pesos. Depende sa size niya. At i-shoutout din po natin si Teresa Sale. Thank you. At i-shoutout din po natin si Lisa Luna. Ang sabi niya, thank you for sharing. Shoutout ulit natin si Teresa Sale. Kanina ay nawala. Wow, na wow siguro naman. Ang sarap niyan. Ate Chas, sana ay mag-dough maker para makagawa ng mini donuts. Kasi ate, shoutout din po natin si Caroline Cortez. Ang sabi niya, thank you sa donut recipe mo. Nag-iisip nga ako ng business. Lola po ako. Ate, shoutout din po natin si Teresita Laban. Ang sabi niya, thank you laging pag-share ng inyong niluluto. God bless you all. Ayan, thank you po sa inyong lahat sa walang sawang panunod nyo sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod mga kawaray. Thank you and God bless po sa inyong lahat.